Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome again po sa JLat Vlog. Ganoon din po, welcome again sa mga viewers po namin dyan. So ayan po, for this episode po natin, andito pa rin po tayo sa bayan po ng Guimba, Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakitang property po sa inyo ulit dito. Ito naman po ay rice field naman po siya. At malapit lang po ito sa ayan lang po yung National Highway. Ito po yung Barangay Road. Pagka nyo po, National Highway na po yan. Sa may poste na yon, National Highway na po iyon. Guimba Pura po yan road. At ito nga po, tara po, punta natin yung property. Ito po yung Barangay Cemented Road po. At ito naman po yung Irrigation Road naman po. So ito po yung road po, pupunta po doon sa property na binibenta. At ito po, meron na pong power line dito at internet connection na rin po. At ito nga po yung kanyang road, irrigation road po ito. Ang sukat po pala ng property ay 1.1 hectare po siya. Wala. Ay di po, sorry. Ang sukat po pala ng property ay 1 hectare po siya. More or less nasa 9,000, makikita po nasa 9,700 yata square meter, kasi sabi po sa amin 300 square meter na lang yata yung kulang para maging 1 hectare po siya. So sabihin natin 1 hectare more or less na lang po. At ito nga po ay meron pong presyo po na 1.8 million itong property po na ito. Malapit lang po sa town proper po ng Guimba. Mga ilang minuto lang po yung kanyang travel time. Yan. Ganoon din po sa Pura exit, mga ilang minuto lang din po yung kanyang travel time papunta po rito. Sa Maynila, mga 2 hours o 2.5 hours po siguro yung driving. So ito na po yung property na binibenta. Rice field po siya, diretso po siya hanggang dun sa ang sabi po sa akin, hindi na daw po abot sa bahay po na yun o sa kawayan na yun. So kulang-kulang sa hektarya po, 9,700 square meters siguro ito. At yun nga po, ayun po sa source po namin, yung kakilala po ni Boss Jason. Ito daw po, pag ganun po siya. Makikita nyo po sa drone video o kaya yung drone shot po, drone picture, kasi medyo mahangin po, kasi hindi po kinakaya ng drone po namin pag malakas po yung hangin. So ito nga po, ito po yung irrigation canal. Gagawa lang po tayo ng culvert po para makapunta po tayo dun sa mismong ng property po. So dito po sa property may mga kabahayan na po nakatabi. Meron pong bahay po dito sa harap at meron po simbahan ng Katoliko po dyan. Meron po mga po dito, mga warehouse, mga lumber yata, mga warehouse po ito. At sa harap po ng warehouse na ito ay na po yung National Highway. Ayan. So tahimik po yung lugar at maganda po siyang investment, maganda rin po siyang retirement, at maganda rin po siyang i-develop. At nga po, kung gusto nyo sakahin, pwede rin naman po, dahil bukid naman po ito. At pwede nyo rin po tamnan ng mga kulay o mga fruit bearing trees. Or pwede nyo pong gawing fish pond. Kung nag-aalaga kayo ng mga hito, ganun po. Pwede naman po ito. Pag-alaga ng hito, itong mga part na ito, itong mga pinitak na ito, ay pwede nyo pong gawing fish pond na lang po sa kali. Source of water po, baka may nawasan na po siguro dyan. Pwede naman po deep well po dito. Ayan, kuryente, andyan lang po yung kuryente sa harap. Saka yung internet connection, andyan lang po sa harap. At ang entrada po nyo siguro nasa mga hanggang siguro baka nasa mga 40 meters po siguro yung kanyang entrada. Ayan, maglalagay nga lang po ng culvert po doon kasi nasa irrigation po yung irrigation canal. Maganda rin po yung view dito, maganda po yung property, maganda yung view. Ayan, kitang-kita mo yung mga bukid sa part na ito, yung mga kabahayan sa part na ito, yung commercial field, yung industrial na ito, commercial. Ayan, mga kabahayan na rin po yun. Ilang metro lang ang layo po niya, ilang metro lang po ang layo ng property sa National Highway. Nasa 300 meters lang siguro, baka wala pa. So try ko na lang pupuntahan yung ibang part kung saan ako makakaabot para makita nyo rin po ibang mga
portion, pero iisa lang din po yung natutukan ng camera eh. Ayan. So yung drone video na lang po yung panoorin nyo, or kung sakaling hindi po makuha ng position ng drone video, kahit yung mga drone picture na lang. Yun nga po, sabi ko medyo malakas po yung hangin at malamig na po yung panahon. December ano po kasi, magde-December na. Kaya lumalamig na po yung panahon. Ayun po, ulitin ko po sa inyo. Kulang-kulang sa hektarya po ito. O sabihin natin 1 hectare more or less. Ang presyo po ng property 1.8 million. Kagandahan po nito, buhay pa po yung nakapangalan sa title, no extrajudicial. TCT Torrens na rin po daw po yung titulo nito. Hindi lang po nasabi ko tax updated. Kung hindi po siya tax updated, kung hindi po updated yung kanyang amilyar sa munisipyo, ay babayaran po ni seller po yan para makapag-request po tayo ng mga kinakailangan mga dokumento para sa papakompute po ng kanyang capital gain tax. Yung capital gain tax naman po, kausapin na lang din po natin yung mismong may-ari about po sa obligasyon po niya, dahil hindi po nasabi sa amin nung contact po namin about po doon. Yung source po namin dito ay nga po paras lang din po namin, konti pa lang naman po yung alam, o may alam naman na kahit konti po sa mga lupa. Siguro po baka hindi po niya siguro natanong or ano. Kaya mas maganda kung nagka-interest po kayo o gusto niyo itong property na ito, mas maganda po puntahan niyo muna ng personal. Kung gusto niyo kausapin yung may-ari, kausapin natin. Kung gusto niyo pa i-negotiate yung price, i-negotiate po natin sa mismong may-ari. Ano po yung drone namin. Ayan. Medyo nahihirapan siya dahil malakas po yung hangin sa taas. Ayan po. Sa halagang 1.8, mabibili mo itong kulang-kulang 1 hektarya po na ito. At accessible naman po lahat ng sasakyan. At malapit sa National Highway, malapit sa exit, malapit sa Maynila, malapit sa Baguio, yan sa Pampanga, Bulacan. Malapit lang po, malapit lang. Balik na po sa mga kasama ko. Excuse me, inuubo po ako. So kung may ibang katanungan po kayo, tumawag lang po kayo sa akin, mag-text po kayo. Try ko po sagutin yung mga katanungan nyo regarding po sa property na ito. At kung sakaling kung sakaling mag-site visit kayo o mag-ocular visit, kung sakaling maghahanap pa kayo ng ibang property, may mga option pa naman po tayo ng mga property mapakita po sa inyo, para hindi naman po sayang yung pagpunta nyo dito, yung effort yung pagpunta dito, para maipakita po namin sa inyo yung mga property na gusto nyo nabilhin. Ayan. At kami naman po mga ahente ang tutulong po sa inyo sa due diligence po ng mga dokumento, para hindi naman po tayo magka-problema. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.